Mama Colleen. Ako po si Nerissa, isang single mom. 14 years old po ako nang makilala ko ang ama ng aking anak. Itago na lang natin siya sa pangalang Etoy. Si Etoy naman ay 27 years old po nung time na yon. Nung una, ang gusto talaga niya ay yung pinsan ko. Ang pinsan ko na nagpapanggap na dalaga pa. May pagkapasaway po kasi yun. Pero nung nalaman niyang pamilyado na pala ang pinsan ko, natuon ang atensyon ni Etoy sa akin. Malayo man ang age gap namin pero hindi ito naging hadlang para mag-connect kaming dalawa. Nagkausap kami hanggang sa nagkagaanan ng loob. Hanggang sa niligawan na po ako ni Etoy. Opo, 14 years old pa lamang ako noon. Pero kasi Mama Colleen, iba po ang datingan niya. Nakuha niya ako sa kanyang malambing na pananalita. Hindi nagtagal, sinagot ko na siya. Noong mga panahong yon, dumating kami sa puntong ang relasyon namin ay naging LDR. Una, dahil nag-aaral pa lang po ako noon. Pangalawa, ayaw pa po ng magulang ko na magkaroon ako ng boyfriend. Lagi po nilang sinasabi sa akin na mag-aaral muna ako, bawal munang magjowa. Isa pa sa sinasabi nila ay hindi sila ayon sa pakikipagrelasyon ko kay Etoy dahil matanda po siya sa akin at marami pang ibang mga pangaral. Pero Mama Colleen, hindi ako nakinig. Dahil inabuso ko po yung mga payo nila. Isang gabi, may nangyari na po sa amin ni Etoy. Nahuli po kami ng lola ko at doon ay nakatanggap ako ng napakalakas na sampal. Wala akong nagawa kundi ang umiyak na lamang at makalipas po ang 5 buwan, sadyang mahal ko po si Etoy. Sumama ako sa kanya sa probinsya at doon nabuo ang bunga ng aming pagmamahalan. Nabuntis ako ni Etoy sa edad na 14. Mama Colleen, nabuntis ako sa edad na 14. Akala ko noon ganun lang kadali ang buhay. Pero nagkamali ako. Simula po nang ilabas ko ang anak namin ni Etoy, doon na po lumalabas ang ugali niyang hindi kaaya-aya. Nandyan yung mas inuuna niya yung barkada niya kesa sa aming mag-iina. Inom dito, inom doon. Tipong hinahayaan niya na kaming mag-ina na parang wala siyang pamilya na dapat uwian. Nagtiis ako. Sinubukan kong maniwala na baka magbago naman sa paglabas ng aming pangalawang anak. Pero mas lumabo pa ang aming pagsasama. Mas lumala pa si Etoy. 6 na taon kong tiniis ang ginagawa niyang yon. Pero may hangganan din ang aking pasensya. Nagdesisyon ako na makipaghiwalay na sa kanya dahil hindi na po tama. Masakit? Oo. Umiiyak ako dahil hindi ko pinangarap ang mapunta sa sitwasyon na masisira ang aking pinangarap na pamilya. Ayokong maranasan ng mga anak ko ang broken family. Pero wala na akong choice kundi ang makipaghiwalay sa kanya. Naghiwalay kami pero lumipas lamang ang ilang linggo. Nakipagbalikan uli ako sa kanya dahil hindi ko pala kaya. At nanaig sa utak ko na
magbigay pa ng isang tsansa. Pero eto na naman, akala ko magtitino na. Akala ko magbabago na. Pero bumalik na naman siya sa dati niyang gawi. Mas masakit pa dahil nalaman ko na meron na pala siyang iba. Oh, no. Hindi ko alam saan ako hindi naging sapat sa kanya. Pero this time, nanindigan na ako na tuluyan ko na siyang iiwan. Nagdesisyon na itaguyod ang mga bata na mag-isa. Araw-gabi, naghahanap buhay ako para lang may maibili ako ng mga pangangailangan ng anak namin. Nangako akong ipaparamdam ko sa mga anak ko na kahit broken family kami, buong-buo kong ibibigay ang sarili ko sa mga bata. Sa paghiwalay namin ni Etoy, akala ko hindi na ako magmamahal muli. Dahil napaso ako sa pagmamahal na inasahan ko mula kay Etoy. Pero mali pala ako. Dahil muling tumibok ang aking puso. Nakilala ko si Ed, na isa pang binata. Si Ed na muling nagparamdam sa akin na pwede pa rin pala akong mahalin ng tama. Hindi nagtagal, kami po ay nagsama. Sa loob ng 2 taon, walang araw na hindi niya pinaparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal. Nangako pa nga kung gaano niya ako kamahal. O, ayun yun eh. Eto na nga, bebe ko, Mama Colleen. Isang araw, biglang nagparamdam si Etoy sa akin. Gusto niya na magbalikan kaming dalawa. Nangako pa nga na magbabago na daw talaga siya. Inisip ko yung mga anak ko noon. Inisip ko na magiging masaya ang mga bata kapag muli kaming nabuo bilang pamilya. Kaya masakit man sa loob ko na hiwalayan si Ed, ginawa ko pa rin. Dahil tingin ko, yun ang tama. Naghiwalay kami ni Ed, nagkabalikan kami ni Etoy. Pero ayan na naman ako, dahil umasa na naman ako sa wala, Mama Colleen. Dahil sa pakikipagbalikan ko kay Etoy, bumalik din ang ginagawa niya sa akin. Ewan ko ba? Bakit hindi na ako natuto? Paulit-ulit na lang akong umaasa sa wala. Kaya eto na naman, alsabalutan na naman kaming mag-iina. Makalipas ang ilang buwan, biglang nagparamdam si Ed sa akin. Nabalitaan niya raw ang nangyari sa amin ni Etoy. Aminin ko, may pagmamahal pa ako sa kanya. Aminin ko, nagsisisi ako na iniwan ko siya. Pero parang wala nang second chance sa aming dalawa. Dahil si Ed may bago ng nobya. Oh no! Gayunpaman, nagpahayag muli ng pagmamahal si Ed sa akin. Sinabi niyang mahal pa rin daw niya ako. Pero paano? Paano yung bago niya? Paano na sila? Pero paulit-ulit na sinasabi sa akin ni Ed na ako pa rin daw ang kaniyang tunay na mahal. Mama Colleen, oo, minsan ko nang nasaktan ang puso ni Ed. Pero nandyan pa rin siya at minamahal ako. April 3, 2024, nakiusap siya na kung pwede pumunta ako sa kanila. Dahil no mga araw na yon ay hiniling ng papa niya na makita raw ako. May karamdaman na kasi ang kanyang ama.
at nais nga akong makausap. Pinagbigyan ko po siya. Nagkausap nga kami ng ama niya at sinabi kong magpagaling ito. Nagpasalamat siya sa presensya ko. And after noon, nagkaroon na po kami ng pagkakataon na mag-usap ni Ed. Gusto niya talaga na makipagbalikan ako sa kanya. Sa kabila po ng pagtanggi ko, naging mapilit po siya. Sabi ko, paano yung girlfriend mo? Pero nanindigan talaga siyang wala siyang pagmamahal sa babaeng yun. At ako pa rin ang laman ng kaniyang puso. Na-touch ako at nangibabaw din ang pagmamahal ko sa kanya, Mama Colleen. Kaya pumayag na ako sa gusto niya na magbalikan na kaming dalawa. Nakarating agad ito sa girlfriend niya. At nabalitaan ko na labis itong nasaktan sa paghihiwalay nilang dalawa. Sa totoo lang, Mama Colleen, araw-araw akong nakokonsensya, umiiyak gabi-gabi, nakakaramdam ng awa. Hindi ko gusto yung ganitong pakiramdam na may nasasagasaan at nasasaktan akong iba. Pakiramdam ko, nagnakaw ako ng isang bagay na hindi naman na sa akin. Kaya gabi-gabi, iniisip ko kung kumusta na kaya yung babae. Sana okay lang siya o sana maging okay na siya. Mama Colleen, oo, ako po ang nagwagi sa puso ni Ed. Pero lumipas lamang ilang buwan, bigla na lamang ako nakaramdam ng pagbabago sa kaniyang mga ikinikilos. Minsan, wala na siyang time sa akin at minsan, paiba-iba yung mood niya. Kaya napapaisip ako, bakit kaya? Hanggang sa nalaman kong nag-uusap muli sila nung ex-girlfriend niya. Tinanong ko kung ano ang meron pa sa kanilang dalawa. Pero masakit palang malaman ang katotohanan. Dahil may pagmamahal pa pala siya sa babaeng yun. Hindi man niya sabihin, pero nakikita ko siya minsan nakausap si girl at parang nagmamakaawa na magkabalikan na silang dalawa. May mga salita pa siyang, hindi ko kaya na mawala ka sa buhay ko. Nasasaktan ako dahil noong mga araw na ayokong bumalik sa kanya, ay masigasig siyang nakikiusap na balikan ko siya. Dahil ako raw ang kaniyang mahal. Pero bakit iba na ang timpla ngayon? Na minsan, sinisisi niya pa ako na napapatunong ako na bakit biglang naging kasalanan ko. Nasaktan ako, nade-depress, nagtatanong, bakit lagi na lang ako nasasaktan ng mga taong pinipili kong mahalin? Minsan, gusto ko na lang bumigay, pero hindi pwede. Dahil may mga anak pa na umaasa sa akin. Pero ang sakit-sakit lang kasi na paulit-ulit kang umaasa. Nagbibigay ng tsansa. Paulit-ulit lang din akong nasasaktan. Na sana, isang bangungot na lang ang lahat. Mama Colleen, ano ba ang dapat kong gawin? Muli, ako si Neriza. At ito ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Bebe ko, umaasa ka sa tunay na pagmamahal, naging marupok, nagbigay ng tsansa. Pero paano nga kung sa pagbibigay mo ng paulit-ulit na tsansa ay masasaktan ka lang pala? Kakapit ka pa rin ba? Masarap kumapit sa taong mahal mo, lalo na kung siya rin kumakapit sa'yo. Pero paano nga kung ikaw na lang pala ang kumakapit? Di ba ang sakit? Parang ang pait. Alam mo, sometimes,
Maigi pa na bumitaw ka na lang kaysa patuloy kang nasasaktan. Iregalo mo sa sarili mo yung pagmamahal na hindi mo nalalasap mula sa mga taong inaasahan mo. Nakakalungkot kasi nangako sila eh. Nagmakaawa pa nga eh. Nakiusap na please bumalik ka lang. Mamahalin kita ng totoo. Nagtiwala ka. Naniwala ka. But at the end of the day, iiwan ka rin palang nga. Diba napakasakit, napakapait, Kuya Eddie. Pero gano'n naman kasi talaga ang pag-ibig eh. Minsan kambal talaga niya yung sakit. Wala tayong kasiguraduhan kung talaga bang ito ba ay totoo o hindi. Pero ang mahalaga dito, alam mo yung capability mo pagdating sa pagmamahal. The good news here is nagmahal ka ng totoo. Ngayon kung hindi ito sinuklian ng taong mga pinagbuhusan mo ng iyong todo-todong pagmamahal, yaan mo na. Just let go. Because sometimes, letting things go is an act of far greater power than hanging on, than clinging on to someone na wala ka ng aasahan. Focus ka na lang muna siguro sa mga anak mo. I know we need partners. Alam ko, hindi ganun kadali maging isang single mother. Pero kaya mo yan. Sa ngayon kasi, kailangan mong magpagaling muna. Sa ngayon kasi, ilang beses ka nang naging sugatan. Ilang beses ka nang sinakmal. Kailangan mo munang pagalingin ang sarili mo para hindi ka tuluyang gumiba o magiba o magupo ng nararamdaman mo ngayon. This too shall pass. Lilipas din yan. Just embrace the pain, acknowledge the pain, and one day, you will be okay. Tama ang ginawa mong pagpapakatatag para sa mga anak mo. Kasi mas kailangan ka ng mga anak mo. Dahil sila na lang o ikaw na lang ang meron sila ngayon. Ka-winner, yan po ang kwento ni Neriza dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. It's time to speak from your heart. Anong masasabi mo kay Neriza? 0977-7915. Sa aking pagbabalik, ang advice mo naman ang ating pakikinggan dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. 91.5